Former President Rodrigo Duterte inakusahan si President Bongbong Marcos ng pagnanakaw sa 2025 national budget. You cannot pass a law with blank. That is falsification of law. Perjury, criminal action. You can all go to jail for that. My God, you will all go to jail. It's bullshit. Either somebody there is stupid or more stupid than the others. Kung sa opisina kita, barilin kita. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Ibinunyag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga diumanoy discrepancies sa General Appropriations Act ng 2025 at itinuro ang ilang nawawalang alokasyon para sa ilang ahensya ng gobyerno. Sa YouTube show na pinangungunahan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, ang Basta Davaoenyo, ang dating Pangulo, kasama si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, ay nagpakita ng mga dokumento upang ipakita kung paano naiwanang blanko ang ilang ahensya sa sektor ng agrikultura. Ang nasabing mga ahensya ay ang National Irrigation Administration o NIA at ang Philippine Coconut Authority kapansin-pansin na maraming blanko at ang mga halagang ito ay umaabot sa bilyon-bilyong piso. Sa ulat ng BICAM, ang budget para sa Agricultural and Fisheries Modernization Program ay nakalista sa 146 billion pesos. Gayunpaman, sa General Appropriations Act, ibinaba ito sa 126 billion. Nakakaalarma ang diskrepansi na ito. Naniniwala si Duterte na invalid ang budget dahil sa hindi kumpletong detalye at hiniling sa Kongreso na itama ito sa lalong madaling panahon. Maaring makulong din ang ilang tao sa likod ng budget dahil sa falsifikasyon. Sinabi pa ni Duterte na kung siya pa ang presidente, ikukulong niya silang lahat. Application for the money for public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Pagka putol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. I would like to remind Congress, please correct it. Demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablanko. Binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung anong ilagay ninyo. Whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. They have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun lang naman, pinagsasaya nito mga kumang na to, puro check-in na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserva nila, kung anong gusto na ilagay, sobra doon sa pera natin. I-jumble-jumble ninyo, that is falsification of law. Perjury, it can only amount to one thing. Alam mo ano? Criminal action. You can all go to jail for that. At kung ano, ako ang binigyan ng trabaho to follow up these things, and ganito ang lumabas, my God, you will all go to jail. Mabigat yan. Public document na yan. These are the things that cannot be delegated. Hindi mo pwedeng biro-biro yan. It must be exact. That's bullshit. Either somebody there is stupid or more stupid than the others. Kung sa opisina kita, barilin kita. Totoo. Para mga akong pinahiya at pagtawanan ako ng mga congressman. Mabuti yung alam ninyo. Barilan ka agad para wala ng istorya. Trial pa tayo ang gastos yan. You are dealing with the people of the Philippines. You do not issue a blank check to anyone. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? You cannot pass a law with blank. That is not allowed. It leaves an speculation. President, lahat ng senador, pati yung judiciary, that there is something terribly wrong going on. You file the necessary corresponding charges. Anti-graft. Kung sino nang palusot niya. Nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not
the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako. Saka nandyan yung military pati police, hindi papayag ng kayong nasa bureaucracy. Better stand up straight, be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise. Alam mo, pag nagkudita ito, patayan left and right yan, baka una kayo. Alam mo, ang ayaw ng sundalo, naghihirap na nga sila para sa bayan, tapos sila nakawan pa ninyo ng pera. Hindi, ibigay na lang nyo sa mga sundalo sana yan. Bakit? Dagdag na lang nyo sa edukasyon sa mga bata, mga disasters, dagdagan ninyo. Sabi, nag-warning ako sa inyo, huwag kayong gumagawa ng ganun. Pagka marami, hindi papayag ang sundalo niya. Iyariin kayo, sigurado ako niyan.